Instead na mag-farming yung mga kabataan ngayon, nakatutok na sa mobile, nakatutok na sa technology, Sakit lang isipin din na ang tingin ng mga tao sa farmer ang baba. Matanda na yung mga farmers. Good day, my name is Jason Sambilad. For today's video, let's talk about inflation rate. So, anong nangyayari ngayon sa mundo? Bakit ang tindi na ng inflation rate, ang mahal na ng mga bilihin, ang mahal ng bigas, ang mahal ng fuel, lahat nagmahal, di ba? So, paano natin masolusyonan ang mga problemang yan? So, ngayon, pag-usapan natin. Unahin natin pag-usapan yung food. Bakit nagkakaroon ng inflation sa pagkain? Bakit humihina yung supply? Sobrang taas ng demand. Anong nangyari? Bakit wala ng supply? Bakit kulang talaga tayo sa supply? Anong nangyari? Kaya for today's video, pag-usapan natin yan. So ngayon, nandito ako ngayon sa aming farm, dito sa province ng Cebu, sa aming corn farm. So ito ay 2 hectares na farm at kasalukuyang mayroong mga mais at aanihin na ito next month. So ngayon, bakit nga ba ang hina ng supply ng pagkain sa Pilipinas? Hina ng supply ng pagkain. Maybe because wala nang gumagawa ng mga gawaing agricultural. Kasi wala nang farmers. Napag-iwan na ng mga farmers. Tumatanda na yung mga farmers at yung mga kabataan ngayon hindi masyadong na-educate about farming. So ang nangyayari, instead na mag-farming yung mga kabataan ngayon, nakatutok na sa mobile, nakatutok na sa technology. So yung iba, hindi na ayaw na mag-farm, gusto na lang yung madaling buhay, 'di ba? Gusto umalis ng bansa, gusto magtrabaho na lang sa ibang company, magtrabaho na lang abroad. So what's happening? Anong nangyayari? Nagkakaroon tayo ng lower supply ng pagkain. Nagkakaroon tayo ng inflation when it comes of food. So, anong nangyari ngayon? Kahit anong gawin ng gobyerno, kahit anong gawin nilang ayuda ng pagkain, bibigay ng mga bigas, nagkakaroon pa rin tayo ng food inflation, which is very, very risky in the future. Kasi, pagdating ng araw, 10 years from now, pag wala ng farmers sa Pilipinas, kapag wala ng farmers, makakaranas tayo ng sobrang gutom, 'di ba? So ang ginagawa naman ng gobyerno ngayon, nag-i-import sila ng mga bigas from halimbawa Vietnam, Thailand. So what's happening? Yung mga local farmers, apektado naman kapag sobrang dami yung ini-import nila dito. Kasi bababa ang rate ng local goods kasi merong dumating na mas mura. Kung ano nga ba ang solusyon? Talagang mahirap talaga solusyonan ang food security. Lalo na kapag wala nang papalit sa mga matatandang farmers. Kapag wala nang bagong farmers, wala nang kabataang nagpa-farm. So sobrang hirap at marami ang magugutom. Kasi mostly ng mga tao pumupunta sa city, nagtatrabaho, pumupunta sa abroad, doon na nagtatrabaho. Kaya ang nangyari, ang naiwan na lang sa farm, yung mga matatanda. Sobrang nakakalungkot lang isipin na kaya tayo naghihirap kasi naghanap tayo ng madaling trabaho. Kaya ang isa sa mabisang solusyon dyan is balance economy. Ano yung balance economy? Merong nagtatrabaho dyan sa mga industry, merong nag-abroad, at meron ding nagpa-farm. Kapag wala nang nagpa-farming, wala nang mga farmers, anong mangyayari? Saan tayo kukuha ng pagkain, di ba? So kailangan natin ng balance economy. So anong gagawin ng gobyerno ngayon? 'Di ba, meron tayong Department of Agriculture. So dapat tutukan nila yung mga farmers. At hindi lang yung mga matatandang farmers. Dapat mag-advocate sila sa mga kabataan. 'Di ba? Mag-advocate sila sa kabataan na matutong mag-farm, mag-aral mag-farming. Ang farming isa sa pinakamagandang education na kailangan nating matutunan. Kasi kapag walang farmers, wala tayong kakainin. Kapag walang bigas, wala tayong kakainin. Hindi habang buhay na import lang tayo ng import dito sa Pilipinas ng mga bigas galing sa ibang bansa. Kasi darating ang panahon na sila naman ang maghirap. Paano kapag wala na tayong may import dito? Paano kapag yung ibang bansa ayaw na mag-export? Paano kapag ang ibang bansa ayaw na mag-export? Halimbawa, Vietnam. Yung presidente ng Vietnam ayaw mag-export ng bigas. Anong mangyayari? 'Di ba? So dapat ngayon pa lang, maaga pa lang masolusyonan na natin ang food inflation. Kasi ngayon ramdam na ng lahat ang mahal ng bigas. Tapos daragdag pa ang mga calamity, bagyo, lindol.
So, mas lalo tayong malulugmok sa hirap kapag mapag-iwanan natin ang farming. So, ngayon, kung ikaw ay isang kabataan na nanonood sa video na to, sana ay matuto tayong lumingon kung saan galing yung pagkain natin. Matuto tayong magtipid sa mga pagkain natin kasi hindi tayo marunong gumawa ng butil ng bigas. Hindi tayo marunong gumawa ng bigas. Kaya wag na wag nating sayangin yung mga pagkain kasi sabi nga nila, yung isang butil ng bigas is isang butil din ng pawis ng isang farmer. Kaya isa sa mga solusyon para malabanan talaga natin yung food inflation is farming. Suportahan natin yung mga farmers kung nasa gobyerno man kayo, kung sana yung government natin suportahan yung farming kasi dito na lang tayo nabubuhay. Kung wala ng farmers, matatanda na masyado yung mga farmers, wala na mga bata na papalit. So darating ang panahon na magkakaroon tayo ng malaking gutom at darating ang panahon na magkakaroon tayo ng malaking crisis. Mahirap talaga. Sakit lang isipin din na ang tingin ng mga tao sa farmer ang baba. At minsan hindi naman na-aksyonan ng gobyerno. Kaya wala masyadong nag-aaral ng farming, 'di ba? Kasi wala masyadong suporta, wala masyadong laang budget. Kaya ang kagandahan ngayong 2023, naglaan ng malaking budget si Pangulong Bongbong Marcos. So maraming salamat Mr. President kasi patuloy mo yung sinuportahan ang mga farmers. Sana po at sana ma-encourage ang mga kabataan or mga tao na magtanim tayo ng pagkain. Kung meron naman kayong sapat na lupa, meron naman kayong nakabakanting lupa dyan, magtanim-tanim tayo. Kung nasa probinsya kayo, magtanim kayo ng mga mais, gulay, kung ano-ano man, para tataas yung ating supply. Kapag hindi kasi ni-regulate yung farming, tataas yung demand, bababa yung supply. Walang nagpa-farm, maraming kakain. Tataas ang supply dyan. Kaya sana makita din ng gobyerno na marami ng kabataan ngayon ang hindi na nag-aaral mag-farming. Instead, nagtatrabaho na lang sila, pumupunta sa ibang bansa, which is wala namang masama doon. Ang sa akin lang naman is, suportahan sana natin yung farming. Kung meron naman kayo malaking lupa, tamnan nyo ng mga gulay, mais, palay, para pagdating ng araw, tataas ang supply natin at wala na magugutom na Pilipino. Wala na magugutom sa buong mundo kasi marami na tayong supply, hindi na natin kailangang mag-import, 'di ba? So, sana lang. Kasi nakakalungkot lang isipin sa ngayon na sobrang baba na ng populasyon ng mga farmers dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Even sa ibang bansa, mababa na rin ang rating ng mga population ng mga farmer. Kasi yung mga kabataan, instead of mag-aral, mag-farming, lumihis ng ibang daan. So, ang nangyari talaga, malaking gutom. Hindi naging balance yung economy. Papalagay natin na ang mundo ay isang bangka. Kapag lahat ng tao nandito, talagang lulubog. Pero kapag balance, talagang lilitaw ang ating mundo. And I hope na kapag napanood mo ang video na to, meron kayong natutunan na kailangang balance ang economy, balance ang buhay. 'Di ba? Matuto tayong balansehin ang buhay, matuto tayong balansehin kung ano man yung dapat balansehin. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, share, comment, at i-click ang notification bell para sa susunod na video. Kung gusto mo ng ganitong mga video, mag-comment lang kayo sa baba. Gusto nyo pa ng mga ganitong content about inflation, about sa farming, about paano tayo hindi magugutom. So, thank you so much and God bless. 'Cause I banging body beat, everybody beat on my